Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sandali muna nating pagsisihan ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasamang ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung minsan ang isa sa inyo'y may reklamo laban sa kanyang kapatid, magsasakdal ba siya sa mga hukom na pagano, sa halip na ipaubaya sa mga hinirang ng Diyos ang pag-aayos ng usapin nila? Hindi ba ninyo alam na ang mga hinirang ng Diyos ang butan? Hindi ba ninyo kayang hatulan ang ganyang kaliit na bagay? Gaano pa ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na ito? Ng simbahan,
Mahiyahiya naman kayo. Wala na ba sa inyong marunong mag-ayos sa sigalatan na magkakapatid? Ano't nagsasakdal pa kayo sa hukuman? Kapatid, laban sa kapatid, at sa harapan pa ng mga taong walang pananampalataya. Ang pagkakaroon ninyo ng usapin laban sa isa't isa ay isa ng kabiguan sa inyong pagkakapatiran. Hindi ba mas mabuting tiisin na lamang ninyo ang pang-aapi at palampasin ang pandaraya sa inyo? Subalit kayo pa ang nangaapi at nandaraya, at sa inyong mga kapatid pa naman. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikiapid sa kapwa lalaki o kapwa babae. Ang mga magnanakaw, masasakim, mapaglasing, mapanlait o magdaraya, ang ganyang mga tao'y walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit kayo nilinis na sa inyong mga kasalanan at itinalaga na kayo sa Diyos. Kayo'y pinawalang sala na sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangagpapakumbaba, tagumpay ang ibinibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya at mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan ang tatanggap ng tagumpay at ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago at Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil.
Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan ng baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipos siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po'y magsupo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw din po. Kung meron daw pong susi tungo sa mas malalim na relasyon, ito ay ang ugnayan ng tao, ang komunikasyon. Mahalaga ang komunikasyon sa dalawang tao na nag-uusap palagi sapagkat yun ang magpapalalim ng ugnayan nila sa isa't isa. Ang dalawang taong hindi na nag-uusap, maaaring magkalayo ang kanilang puso. At kapag magkalayo ang puso, nawawala ang puwang sa puso para sa isa't isa. Kaya, ang susi sa mas malalim na relasyon, ang pag-uusap, ang komunikasyon sa isa't isa. Sa lipunan po natin ngayon, very advanced ang technology. Ang cellphone nagagandahan, nagmamahalan, ang daming features ibinibigay sa atin ng technology. Ang gutom na kaisipan ng tao para bumilis ang komunikasyon. Kaya nung una, ang means of communication ay telegrama. Napakahirap magpahatid ng mensahe nung una. Dadating sa iyong sulat, ilang araw pa ang lilipas bago dumating ang sulat. Hanggang sa pumasok ang technology. Bumilis ang communication. Hindi na bibilang ng araw. Segundo na lang. Naandyan ang kausap mo. Dati, boses lang ang maririnig. Ngayon, face-to-face mong makakausap ang isang taong nasa malayo para mas malalim, mas maigting ang pakikipag-usap para sa isa't isa. Ito po ang dala sa atin sa lipunan ng social media, ng technology. Kaya ito po yung bagong normal. Ang bagong normal ay dapat lagi kang naka-online. Lagi kang naka-online para mas madali kang ma-reach, maabot, para mas madali kang makausap. Kaya nga hindi nagpapatay ng data or hindi nag-o-off ng wifi. Baka tumawag ang anak, baka tumawag ang nanay, baka tumawag ang kasister mo. Kailangan ay masagot mo agad. Kailangan ay makarespond ka agad. Ang bagong normal, dapat lagi kang online. Subalit, merong nawawala. Ang nawawala ay yung
personal communication. Nauuwi ito sa faceless communication. Kaya nga po sa isang pamilya, kapag kakain na, chat-chat na lang, kakain na. Yung anak nasa kwarto, o yung nanay nasa kwarto, ma, kakain na, i-chat-chat pa yon. Anak, kakain na, i-chat-chat din yon. Faceless communication. Wala na yung personal communication. Kailangan laging nagagalit po tayo kapag mahina ang internet connection. Nagrereklamo tayo sa Converge. Yan. Nasisisi ang Converge. Pero alam niyo po, meron na ng technology. Nawawala yung personal na ugnayan natin at pakikipag-usap sa isa't isa. Sabi po ng founder ng Facebook, connectivity is a human right. Connectivity is a human right. Karapatan daw ng tao. Kaya nga nagagalit tayo pag walang koneksyon, pag walang internet, kapag walang wifi, naiinis tayo. Ang bilis nating mainis. Pero alam niyo po, ang pagkakaroon ng connection, yun sana ay tulong para magkaroon ng tunay na pakikipagtagpo sa tao. At hindi para palitan ng connection na ito sa social media lang. Dapat yung pagiging konektado natin sa isa't isa ay magpalalim ng ating ugnayan. Magkaroon tayo ng tunay na pakikipagtagpo sa isa't isa. Nawawala po kasi yung human encounter. Yung personal relationship with our family, with our brothers and sisters, sapagkat nakatutok tayo sa faceless communication. Ganon din po tayo sa Diyos. Kaya kung minsan, mas naaagaw ng paggamit natin ng social media kaysa yung tayo ay magdasal muna. Naaagaw ng social media yung ating personal na ugnayan mismo sa ating kapwa, sa ating pamilya, at lalo tigit sa Diyos. Nung pumasok po ang pandemic, pinayagan tayo na sumimba through online. Dahil may panganib na nakaamba. At kahit po ang Santo Papa ay nagbigay sa atin ng guidelines upang hindi mawala yung spiritual connection natin sa Diyos. Kaya't pinayagan ang live streaming masses. Pero pagkatapos ng pandemic, nakasanayan na natin yung live streaming masses. At hindi na tayo bumalik ng simbahan. Kaya unti-unting ibinukas ng simbahang muli ang pintuan upang mas personal nating makatagpo at makapaniig ang ating Panginoon. Sapagkat ang sakramento ay isang personal na pakikipagtagpo sa ating Panginoong Hesus. Ang banal na misa ay nagiging ganap kung meron tayong personal na pakikipagtagpo sa ating Panginoong Hesus. Kung kaya nga't sana hindi tayo nasanay dun sa ating online masses.
Nagsisikap din tayo na tayo makapunta na simbahan. Pero exempted po doon yung mga may sakit, yung mga nasa ospital. Pero yung tayo may kakayahan para makipagtagpo ng personal sa Diyos, kay Kristo sa banal na misa, nandun palagi yung paanyaya sa atin upang mapalalim natin yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Ito po yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa Ebanghelyo. Siya'y nanalangin. Siya'y nakipag-usap, nakipagniig sa Diyos. Bago siya pumili ng mga alagad, bago siya gumawa ng isang desisyon sa buhay, siya'y nananalangin, siya'y nagdarasal, siya'y nakikipag-usap sa Diyos. Kaya po napakahalaga ng ating pagdarasal, napakahalaga ng ating personal na pakikipag-usap sa Diyos. Sapagkat doon lamang natin maipapahayag yung ating tunay at totoong relasyon sa Diyos. Doon lang natin mapapalalim yung ating relasyon sa Diyos. Kung gusto nating magkaroon ng malalim na ugnayan sa Kanya, lagi tayong makikipag-usap sa Kanya. Lagi tayong magdarasal sa Kanya. Kung gusto nating mapalalim ang ating relasyon sa ating kapwa, sa ating pamilya, kung gusto nating maayos ang ating ugnayan sa isa't isa, kailangan nating makipag-usap. Kailangan nating makipag-communicate. Kapag nawala ang bagay na ito, magkakaroon ng lamat ang ugnayan sa isa't isa. Hanggang masira ang ugnayan, hanggang mawala ang ugnayan dahil sa paglalayo ng puso, paglalayo ng sarili. Kaya nga po, sa araw na ito, sa liwanag ng Ebanghelyo na napakinggan natin, sa pagtawag ni Jesus sa 12 alagad, siya'y nagdasal muna. Siya'y nanalangin muna. Inuna ng ating Panginoon ang kanyang pakikipag-usap sa Diyos. Sapagkat yun ang pinakamahalaga sa buhay. Kaya nga po, bilang mga Kristiyano, tayo na nagsisikap na magsabuhay ng ating pagiging anak ng Diyos, lagi nating inuuna ang Diyos sa buhay natin. Una muna natin siyang kinakausap. Una natin siyang pinaglalaanan ng oras sa umaga. Pagising natin, siya ang atin agad iniisip. Siya agad ang ating pinasasalamatan. Tayo ay nagdarasal, tayo nananalangin upang maging maayos ang ating takbo ng maghapon, upang gabayan tayo ng Diyos, upang sa bawat gawain natin, alam natin tayo ay sinasamahan ng Diyos. At lagi kang online. Ganon din tayo sa Diyos. 24/7, dapat lagi tayo online sa Kanya. Meron lagi tayong communication sa Kanya. Sapagkat yon ang magpapalalim ng ating ugnayan sa Kanya at ugnayan natin sa isa't isa. Amen. Magsitayo na po tayo. Tinatawag tayo ng Diyos bilang Kanyang hinirang upang sundin ang Kanyang kalooban. Manalangin tayo ng may pananalig sa Diyos na nagnanais na ang Kanyang bayan ay mamagitan para sa sandaigdigan. Sa bawat kahilingan ng ating tugon, Ama, pakinggan mo kami kay Kristo.
Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang simbahan, sa pamamagitan ng Santo Papa at ng mga obispo, naway umakay sa atin sa kaganapan ng buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga mambabatas, naway gabayan ng ating bayan para sa kasiguruhan ng kinabukasan at kaunlaran ng ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Tayo naway magsumikap at maging tapat sa ating bukasyon na itinakda ng Diyos para gampanan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga matatanda, may sakit at nalulumbay, naway matagpuan ang presensya ng Diyos sa kanilang mga pagsubok at paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Ang mga yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, pakinggan mo kami kay Kristo. Makapangyarihang Diyos, narito kaming nananalangin upang gawin ang kalooban mo. Tanggapin mo nawa kami sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak, siya na nabubuhay, nagahari, magpakailanman. Amen. Manalangin kayo Magsitayin mga ako ang kapatid lahat. upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga kamay, sa kapangyarihan at karangalan sa ating pagkapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan, ng iyong minamarapat na na aming maialay, at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ay ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga itinatagi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Buligan niya ang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami tinubos mong tunay. Poong Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo po ang kapayapaan. Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na
na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan makasalo sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin ay sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayong lahat at ang inyong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa. Kumayo